Una, si Hope. Tapos ngayon pati nanay, hinire mo? Papa, malaki naman po tong bahay, di ba? We can always use another person to help here. Eh bakit nakatayo lang siya dyan? Wala namang ginagawa. Ang sabi kasi ni Hope, sakitin daw yung nanay niya. Kaya magaan na trabaho lang yung binigay ko sa kanya. Ginawa ko lang siyang personal mate ko. Dahil lang sa request ni Hope? Eh hindi mo man lang kilala yung Lorna na yan eh. Papa, kung napalaki ni Lorna ng ganun kabait, kagalang, at ka-trustworthy si Hope, malamang ganun din siya. Isa pa yan. Ano ba talagang balak mo kay Hope? Eh, ginawa mo ang personal assistant. Eh halos wala namang ginagawa. Dad, alam mo naman na I do charity works, di ba? Tumutulong ako sa mga nangangailangan. Sa mga hindi ko pa nga kakilala. Ano ba naman i-extend ko yung charity work ko sa taong nagpapagaan ng loob ko? Ayun ko anak, pero alam mo, unhealthy na yung ginagawa mo. What do you mean? Ginagawa mong kapalit ni Bianca. Yang si Hope. Ang alam ko lang, madilim ang mundo ko noon. Tapos nung na-aksidente ako, nakilala ko si Hope. Kahit nabulag pa ako, mas lumiwanag yung lahat. For the first time in years, parang I felt something na masaya talaga ako, Papa. Na naramdaman ko ulit ang pagmamahal ng isang anak at dahil yun kay Hope. Kaya gagawin ko ang lahat para hindi siya umalis dito.